bata na walang muwang, at ang tanging alam at ang kaligayahan lamang ay ang mahagka ng magulang. Pero ba't may nagkukulang sa kinatatayuan nila'y bumabaha ng luhang? Tumaloy sa mga mata, binalutan ng kaba, ang murang pag-iisip ay di na makuhang magsaya. Tinatanong ang sarili, bakit sila pang napili na pagdanasing magpasa ng kay bigat at matali ang katauhan sa dilim, at nakuhang maatim ng kanilang magulang na sa pagmamahal ay sakit, at magawang iwanan ang katulad nilang musmos na kung tutuusin dapat mahalin ng lubos. Kung hindi man ginusto mga nakaraang nangyari, bakit pa sa kanila kailangang isisi at ibunto ng galit sa mundo? Sapat ba to na dahilan para maghirap sila ng ganito? Naggalat sa lansangan, pinabayaan ng lipunan, sila'y pinagdamutan. Iniisip kung paano malalampasan ng bawat araw na malalaman na ng sikmura ng kahit ba. Kahit di na siya kumain, basta't merong mabigay sa tatlo niyang kapatid na kasama niyang maglakbay sa masukal at mapanganib na kali ng Maynila. Tila nasa gitna ng dilim ni wala man lang kandila, habang ang ibang bata ay mahimbing na natutulog. Itong sila nato sa estero ay dinudumog ng lamok. Wala man lang nag-alok ng kahit munting matutuluyan-tuluyang nilugmok. Inabandona ng kanilang ama't ina na dapat sana ay pinoprotektahan sila. Ilan lamang ito sa mga kwento sa buhay ng mga bata sa lansangan na walang gumagabay. Ay may karapatan at pananagutan natin na sila ay bantayan, hindi para udyukan o ibuyo sa anumang balikong gawain na maglalagay sa kanila mga sarili sa alanganin. Hindi dapat sapitin ng ganitong buhay, tadhanan nila'y ating baliin at hatakin sila palabas sa magulong mundo. Kung buhay nila'y di patas, baguhin ang takbo patungo sa liwanag, bigyan ng bagong pag-asa. Pigilan natin na habang buhay silang magdusa, sa mga mata nila makikita ang hinagpis at hinahanap ang lugar ng walang pagtangis.